Alright, mula kay Melvs Castle mga kapatid, bigyan natin tong reaction video. Ito, nabasa ko lang yung title. Basahin muna natin para at least alam nyo rin. AFP napipikon na. Papasabugin na ang China. War expert nagbabala pag binomba natin CCG magkakagera, which is true. No? Kapag tayo mga kapatid ay napikon, nagpadala sa emosyon mga kapatid, tayo rin naman na magsasuffer. Hindi ka ruwagan mga tola, hindi ka duwagan ang umiwas sa gulo. Hindi ka duwagan 'yon mga tol. Yun ay pagpapakita ng pagiging matalino ng isang individual o ng isang tao. Hindi naman porket kasi hinamon ka, pinoprovoke ka, parang natatapakan yung ego mo, gusto mo gulpihin agad, gusto mo saktan agad. Bandang huli mga tol, ikaw din ang matatalo eh. Buhay mo rin ang masisira eh. Imagine mo. Bago natin simulan to para maliwanagan lang yung ibang makikitid ang utak mga tol. Imagine mo merong nang pipikon sa'yo. Diba? Merong halimbawa katrabaho mo, lagi kang pinipikon. Diba? Ikaw nagtatrabaho ka, ikaw lagi kang pinipikon niya. Lagi kang binubuli. Ang ginawa mo, sinapak mo. Maraming pwedeng mangyari mga tol. Pwedeng mawalan ka ng trabaho. Una, damay ka. Siyempre, damay yung pamilya mong umaasa sa trabaho mo. Pangalawa, pwedeng hindi ka niya bawian sa trabaho mo pero bawian ka niya sa labas at may mga kasama pa siyang rest back, mapapahamak ka mga tol. Diba? Ganon yung mga pwedeng mangyari. Lalong-lalo na pag hindi mo ginamit ang isip mo. Oo mga kapatid, kailangan nating ipaglaban yung ating soberanya. Pero marami pang paraan at hindi natin kayang pumasok agad sa gera dahil hindi natin kayang isustain yan. Yun na lang yung itatak ninyo sa isip ninyo. Ang gera hindi yan parang pag pinasok natin yun na yun, barilan, gera na agad. Hindi. Kailangan natin mga tol isustain yan. Hindi yan basta palakasan lang ng puwersa o pagalingan ng sundalo. Kailangan din syempre may pondo yung bansa mo kung paano mo susuportahan yung mga sundalo mo, gaano kalakas yung iyong arsenal, 'di ba? Gaano karami yung mga sundalo mo kumpara sa sundalo ng kalaban, gaano karami yung mga warship mo, yung mga aircraft mo, 'di ba? Gaano karami mga tol at gaano ka kasigurado doon sa backup na inaasahan mo. Maraming kino-consider diyan mga tol. 'Di ba? Kaya tama yung sinasabi rito ng ng expert. Pag tinira natin ng CCG mga tol, gera 'yan. No, gera 'yan. Anyway, panoorin natin 'to mula kay Melvs Castle. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Matagumpay na napalayas ng PCG ang muling nagbabalik na monster ship. Naitaboy ang barko na yan. Pero nakalusot naman ang dalawang Chinese Coast Guard at kasalukuyang tong nasa Bulinaw, Pangasinan. Oo, totoo yan. Napasok na tayo ng China. Ito ang problema ni Commodore Ariela. Walang pondong ibinibigay pambili ng mga barko ng PCG. Ayon, inuuna kasi ang ayuda ng mga kongresista. Ay nako, mahirap na lang talaga magsalita mga tol, no? Mahirap magsalita sa mga ganyang mga bagay pero napakarami din talagang tutol diyan. No? Bahala sila diyan. Pag nagkagera kaya, mauuna bang lumaban sa digmaan yung mga binigyan nyo ng ayuda? Papaano lalaban ng banggaan ng PCG? Wala nga. Sa ngayon, ang aksyon pa lang ng Philippine Coast Guard magpadala ng surveillance aircraft para manmanan ang dalawang Chinese Coast Guard. Niradyohan man to ng PCG pero mukhang walang pake ang China. Wala nagtetengang kawali lang sila mga tol. Pagpapakita ng pagpapakita ng kawalang respeto. No? At pagpapakita ng pangmamaliit sa atin. Well, maliit naman talaga tayong bansa. Kumbaga, kumpara natin mga tol yung populasyon nila na nasa 1.4 billion. Billion letter B, billion. No, 14 times na mas marami sila kaysa sa atin. Ganong karami populasyon nila. Pagdating sa bansa mga tol, alam natin kung gaano sila kalaki. Napakalaki rin itong bansang to. Sila ang may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. So, matatawag mo bang duwag ang Pilipinas kapag iniwasan natin yung ganito kalaking bansa? No, gaano ka kasigurado, ikaw, ako, gaano tayo kasigurado na kapag pinasok natin tong gera, full support ang gagawin sa atin ng Amerika?
na hindi yung tipong susuportahan lang tayo sa pamamagitan ng pagbebenta sa atin ng mga sandata nila. 'Di ba? Magpapadala rin sila ng sundalo nila kasi may mutual defense treaty tayo, mga tol. Pero gaano kasiguradong hindi maaapektuhan, mga tol, yung ating ekonomiya? Hindi tataas ang mga bilihin, 'di ba? Hindi mababawasan yung supply ng pagkain natin. Ngayon, kung kaya nyong kung kaya ninyong patunayan, kung kaya ninyong bigyan ng assurance, kayo mga nananawagan na talagang kailangan na ng gera, kung kaya ninyong bigyan ng assurance na walang magbabago sa pamumuhay natin habang nakikipaggera etong ating mga sundalo, bakit hindi natin papasukin yan, di ba? China Coast Guard vessel transiting west under Republic Act 2064, Philippine Maritime Rules Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. Over. Naninindak ang China. Tingin yan ni retired Air Force General Ray Powell. Ipinapakita lang daw ni Mao Ning nang walang pake ang China kahit may Typhoon mid-range missile pa tayo. Hindi naman daw mananakop ang China, pero ipinapakita daw ng China kung sino ang tunay na bossing. Parang ganun no? Sino ang in control? Parang ganun. Sino ang dominante? Kasi biruin mo, mga tol, pinapasok nila yung ganyan na kalapit na distansya mula sa ating lupa. Diba? Kumbaga, gumuguhit tayo hanggang dyan ka lang pero lalagpasan nila. O sige, hanggang dito ka na lang talaga pero lalagpasan ulit nila. Sinusubok tayo. So nasa mga Coast Guard na lang natin yun, mga tol, kung sila'y magpapadala sa emosyon. At once na meron silang pinalubog na barko dyan, mga kapatid, ayan na, ihanda na natin ang ating mga sarili. Kung nahihirapan ka ngayon sa pagdadala ng buhay, kung namamahalan ka sa mga bilihin, kung namamahalan ka sa gastusin sa araw-araw, kapag nagkaroon ng gera, baka mag 10 times yung hirap na yan. Na tayo mga Pilipino at Pilipinas na dapat ang sumunod sa China. Babala ni General Powell, matalo ang pikon. Inuudyokan kasi ng China ang AFP gumamit ng dahas o puwersa. Pag napikon ng AFP at binombay ang Chinese Coast Guard, yan ang pagsisimulan ng malaking gulo. Fact that they believe they have jurisdiction over almost all of the West Philippine Sea, going almost all the way to the coast of Luzon. Yeah. That what China's presence looks like to me is something more akin to an occupation than simply a number of incursions. So their large, continuous presence, the denial of access to Philippine public vessels, all of those things lead me to conclude that this looks like an imperialist occupation of the West. Kung gusto ng Pilipinas totaling mapalaya sa mga Chinese, bumili ng maraming barko para sa PCG. Kahit araw-arawin pa raw ang banggaan na yan, China na ang aatras dyan. Kaso mga tol, sa atin, bibili ng maraming barko compare sa China na sila mismo ang gumagawa ng maraming barko. Magkaiba yun, mga tol. Kasi sila, in control sila. Kung gaano karami yung kaya nilang gawin. At the same time, mas malaki yung budget nila kumpara sa atin. Siguro kung tayo kayang bumili ng 2-3 barko, sila kayang maglabas agad ng 10. Ganun kalayo yung agwat. Pero ultimo, Amerika, nalagpasan nila sa pinakamaraming barko. Sila nga may pinakamalaking naval forces sa buong mundo eh. Buong mundo hindi lang dito sa Indo-Pacific region. Buong mundo, mga tol. 'Di ba? O nasa 600 pa. Nasa 600 na yung nuclear warheads nila, mga tol. 1, 2, 3, 4, 5, 10 lang ang ibagsak nun sa Pilipinas. Anong mangyayari sa atin? No? Problema kasi talaga ang pera eh. Imbes na inilalaan para sa seguridad at depensa ng Pilipinas, ayon nasa ayuda. Wala tayong magagawa dyan. Di natin kontrolado yan. Sila humahawak ng budget eh. 'Di ba? Kahit na maraming tumutol diyan, kayang-kaya nilang ilusot 'yan. Sabi nga nung iba, ito daw yung modern pork barrel eh. Sabi ng report 'yon. Hindi galing sa atin 'yon. 'Di ba? Hindi tayo nag-iimbento lang. Narinig lang natin sa mga nagbabalita 'yon. Parang pork barrel daw 'yon, mga tol, unconstitutional 'yon, sabing ganoon.
future for pushing China out of the West Philippine Sea. They're simply too big and too strong and too many. And the Philippines doesn't have the resources to be able to push back everywhere. So I think the Philippines is doing what it can, which is to make its counterclaim, right? Yun yung sinasabi ni Powell, mga tol. Yun din yung nakikita natin eh. Ginagawa ng Pilipinas kung ano lang yung pwede nating gawin na hindi tayo mapapasama, yung hindi tayo lulubog. Kasi wala tayong ganong kalaking resources, di ba? Hindi ganong kalaki yung GDP natin compare sa GDP ng China. Hindi ganun. Right, so at some point you have to have your own vessels out there just to let China know that you're not giving up on your claim. Tama. Kayo, ano sa tingin nyo ang dapat Sa ngayon, yun lang talaga magagawa natin para lang masabi natin sa China na hindi kami pumapayag sa gusto ninyo. Hindi kami pumapayag doon sa gusto ninyong iatras namin ang claim namin dito sa West Philippine Sea. Hindi kami pumapayag doon. Yun lang ang tanging natin magagawa, mga kapatid. Magpakita tayo ng presensya dito sa soberanya natin. Pero hindi para makipaggera kasi sa ayaw at sa gusto ninyo, mga tol, hindi talaga kaya ng Pilipinas pa. No? Tapang at tapang, ang dami natin yan. Diba? Pero aanhin mo yung tapang kung hindi ka tatagal ng 1 buwan o 1 linggo. Diba? Ano yung pinaglalaban mo? Wala. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.